Sa loob ng mahabang panahon, naging sentro ng simpatya at panalangin ng publiko ang kalagayan ni Chris Aquino, kilala bilang isang prominenteng personalidad sa larangan ng media at pampublikong diskurso. Hindi maiiwasang masubaybayan ng marami ang bawat balitang may kinalaman sa kanyang kalusugan. Subalit kasabay ng malasakit, sumulpot din ang mga usap-usapang lumihis mula sa medikal na paliwanag. Marami ang nagtanong kung bakit tila hindi agad gumagaling ang kanyang kondisyon sa kabila ng gamutan. Sa ganitong espasyo ng kawalan ng katiyakan, unti-unting pumapasok ang mga kaka na ang pinagmulan umano ng kanyang karamdaman ay hindi lamang pisikal, kundi may kinalaman sa isang sinaunang paniniwala na tinatawag ng ilan na ulam. Ayon sa ilang kwento sa social media, may nagsasabing ang kondisyon ni Chris Aquino ay resulta ng masamang intensyon na isinasagawa sa pamamagitan ng umano'y espiritual na pamamaraan. Ang ganitong naratibo ay mabilis na kumalat, lalo na sa mga platform kung saan ang emosyon at misteryo ay madaling nagiging viral. Mahalagang tandaan na ang mapayag na ito ay walang kasamang matibay na ebidensya. Gayunpaman sa kultura ng chismis at mabilisang paghuhusga, sapat na ang isang paywating upang magdiyab ang himaynasyon ng publiko. Sa gitna ng mga bulong-bulungan, may isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens. Isang veteranang babaeng artista ang inaakusahan sa mga post at komento, bagamat walang direktang payag mula sa sinumang may otoridad. May ilan pang nagsabing umabot na sa punto ng pagkakaaresto, subalit walang dokumento o opisyal na ulat na sumusuporta rito. Maraming tagamasid ang nagsasabing delikado ang ganitong uri ng espekulasyon. Ang pagbanggit ng pangalan nang walang patunay ang maaring makasira ng reputasyon at magdulot ng hindi kinakailangang hidwaan. Hindi nagtagal, may mga personalidad at netizens sa tumindig laban sa mga akusasyon. Para sa kanila, malinaw na ang mga paratang ay produkto lamang ng matagal ng alitan. Maaring personal, maaring politikal na ngayon ay muling binubuhay sa anyo ng chismis. Ayon sa kanila, ang online na kapaligiran ay naging pugad ng malasong impormasyon kung saan ang mga kwento ay binabago, nilaragdagan at pinapasapasa ng walang pagsusuri. Hindi makakaila ng malaking papel ng social media sa mabilis na pagkalat ng ganitong naratibo. Isang post lamang ang maaari makabuo ng libo-libong interpretasyon sa loob ng ilang oras. Ang emosyonal na connection ng publiko kay Chris Aquino ay lalo pang nagpalakas sa interes sa bawat detalye ng kanyang kalagayan. Sa ganitong sitwasyon, nagiging hamon ang paghiwalay ng katotohanan at opinyon. Ang mga kaka ay nagmumukhang totoo kapag paulit-ulit na inuulit. Kung makailan, may lumitaw na sinasabing bagong detalye na muli nagpainit sa usapan. Ayon sa mga nagkakalat nito, may pahiwatig umano mula sa isang hindi pinangalanang source na nabibigay daan sa mas seryosong pagtatanong. Ang naturang detalye ay hindi pa rin malinaw, ngunit sapat na upang muling buhayin ang mga naunang espekulasyon. Muli, walang opisyal na payag ang sumusuporta sa mga aligasyong ito. Ang mga otoridad at kinakukulan ay nanatiling tahimik na para sa ilan ay nagpapaywating, ngunit para sa iba ay normal lamang sa kawalan ng ebidensya. Samantala, patuloy na binibigyan diin ng mga eksperto na kalagayan ni Chris ay dapat tingnan sa lente ng agham at medikal na kalaman. Ang mga komplikadong kondisyon ay hindi laging may agarang solusyon at ang pagaling ay maaaring tumagal. Para sa mga doktor at tagapagtaguyod ng tamang impormasyon, mahalagang huwag ilihis ang usapan sa mga paniniwalang walang siyentipikong batayan, lalo na kung ito ay nagdudulot ng takot o maling pag-asa. Hindi makakaila ang pagkabahala ng publiko kapag ang isang kilalang personalidad ay nagdurusa, nagiging personal ang pakiramdam ng mga marami. Ang paghahanap ng dahilan kahit sa hindi tiyak na paliwalag ay magiging paraan upang maunawaan ang sitwasyon. Subalit ang emosyon ay hindi dapat malaig sa katotohanan. Ito ang palala ng mga nalalawagan ng mag-ingat at responsableng diskurso.